pagkatapos ng mga ito, Tapos na. sila isi, na, pagkatapos ng mga ito, sila isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa, Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay. At sila binabasbasan. Binasbasan. Hanggang doon lang daw. So, pagkatapos na sila isugo ni Jesus, saan naman sila? Niya sila, siya'y umalis at dinala paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem. Punong-puno ng kagalakan. Palagi silang mga nasa templo at doon nagpupuri sa Diyos. So, anong nangyari kay Jesus habang sila ay binabasbasan? Makita Magsalangit. Sa langit. Siya ay Bakit sa langit? umalis dahil paakyat sa At dinala langit. paakyat sa langit. So, ano ginawa ng mga alagad? Sinamba. At saan sila pumunta? Bumalik sila sa Jerusalem. Nagpunong-puno na Kagalakan. At pagpupuri. Nagpupuri sa Diyos. at sila patuloy na nagpuri Sa sa Diyos. Diyos sa loob ng templo. So yung pagsunod nila nandito pa rin. Nang sinabi ni Jesus na huwag muna kayong alis sa Jerusalem, hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa langit. So ibig sabihin, at yung kanyang pakiramdam sa pagkawalan ng kanyang sandal, the loss of one of his sandals sa kanyang pagmamadali, yun yung nagsilbing paalala na may mga bagay doon sa sandals na yun, may mga bagay na may iwan natin na magpapaalala. Kaya nga doon sa talata, sa isang talata, Brother Rudy, anong sinabi? Nasa talata pala eh. Panginoon, sabihin mo kay Lazaro na isawsaw yung kanyang daliri sa tubig para maibsan ang aking pagkauhaw. Yung mayamang matanda, ay yung mayamang lalaki na nakita si Lazaro sa langit. Sausaw, tusan mo si Lazaro na isawsaw yan sa yung daliri para Para palamigin ang aking Oo. Dahil nasa impyerno. dahil sa pagkat ako'y uhaw na uhaw dito. Oo, diba? Yun yung paglalarawan sa sandalyas na naiwan na mayroon tayong babalikan. Tapos isugo mo ulit si Lazaro para bigyan babala aking mga kapatid at mga kamag-anak na mayroon talagang impyerno. Kilala din niya. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ng Ama? Kung hindi nga sila naniniwala sa mga alagad ko na nandoon na nagpapangaral, paano sila maniniwala sa isang patay na magsasabi sa iyong kinalalagyan niyo? So, yung sentence na naiwan, pagpapaalala ng mga bagay na dapat nating maunawaan. Bakit nalungkot si yung batang Jesus na naiwan yung kanyang sandalya? Hindi niya inintindi kasi natakot siya doon sa kanyang kaharapin na pako at saka dugo. Ay, makakatulong ko ba yung sandals? Magbuo yun. Tumakbo ba siya? Tumakbo. Napigtan na iwan niya sa kanyang sandalya. Hindi naman Naiwan. Hindi. Parang napigtan Oo lang. nga. Lumaylay Ang sa nakalagay paa kasi niya. is naiwan. Lumaylay sa paa niya. Oo. Napigtal hanggang naiwan. O napigtal yung isa. Nakasabit sa na paa isa niya. naiwan. Ibig sabihin, may mga bagay na may iwanan ka. Naiiwan na May may Parang naman natigtas iwanan yata ka. eh. Diba? May sandalyas pa ba to? Hindi ko hindi ko Meron po. Meron. Nakalaylay. Yung isa nakalaylay. Oo. So, ibig sabihin, mayroon kang may iwanan. Ibig sabihin ni Brother Eddie, may maiiwang mangyayari Oo. na ipapaalala sa atin. Mm. Kay kasay-say. Oo. Kasi, kay pigtal man yun, kay isuot niya man yun, tuloy pa rin yung kanyang kamatayan at paghihirap. Hindi Haharapin niya hindi niya. naman mababago yun dahil Oo, naisuot niya. nakatakda na eh. Oo. Ibig sabihin, gano'n din tayo kung may naiwan man tayong mga bagay, wala na yun. Wala ka nang Move on na tayo. Kasi, ayan na yun. Mangyayari pa rin. Mangyayari pa rin siya. Nakatakda. Nakatakda siya eh. Di ba? Nakatakda kasi siya eh.
Yun. Anong tendency, naghingi siya ng saklolo sa mama niya. Yes. Eh kahit naman talaga nung huli, Kahit tayo naman, humingi naman tayo ng saklolo sa nabasa mga ko kasi dun magulang sa, natin. nabasa ko dun sa pabasa, yung pabasa. Yung nabasa ko yung tagpo na yan, yung humingi siya ng yung Natakot siya? yung si Mama Mary, tinatanong niya sa Jesus Christ, ano ba kasi yun? Bakit yun? Eh, hindi niya pa alam yung mangyayari na may passion of Christ. So ito yung pwede natin isagot, bakit dinadaan pa natin kay Maria yung ating mga panalangin. Siya nga tigapamagitan. Yun. Ito nga yung pwede natin Oo. isagot sa kanila. Siya ang Na ating si tigapamagitan. Maria ay tagapamagitan. Oo. Hindi talaga tayo sa kanya nagdadasal para Oo. masagot. Yung mga panalangin, sa Ang kanya gusto natin dinadaan. mangyari. Para Ayaw. may hatid kay Oo. Jesus. Ayaw aminin nyo ng mga born again. Yun na. Ayaw. Sabi ng mga born again, si Jesus lang daw ang tigapamagitan Mhm. sa mga Tama. Sama. sa ama at saka sa ano. Si Jesus lang daw, hindi raw pwede Si Maria. si Maria kasi tao Bakit na si Maria. Bakit? Yun ang sabi ng mga born again. Pero sila mismo namamagitan. Ang tawag lang nila, pray over. Yun lang. Sinasabi nila, pine-pray over nila yung ano sabi nila, Panginoon, pagalingin mo si kapatid na ganyan. Sila mismo namamagitan, hindi nila alam ginagawa nila. Oo, tama. Tapos sasabihin, yung pamamagitan ni Maria, mali. Ilan ang Oo. Diyos yun eh. Tapos sabi nila, si Sila Maria nga, walang hindi pwedeng katungkulan eh. mamagitan. Tapos Naging sila namamagitan pastor sila. lang eh. Yun yung yun yung pwede rin itugon sa kanila. Na si Oo, Jesus, talaga sa kanyang, pinaglalaban ko yun. Ibig sabihin, lahat tayo, pwede tayong maging tigapamagitan. Yes. Si Jesus, tigapamagitan ng tao at ng Diyos. Si Mama Tapos, Mary, si Mama Mary, tagapamagitan ng Jesus. ni Jesus at ng tao. Ang tao, tigapamagitan ng kanyang kapwa-tao. Tao. Lahat tayo, tigapamagitan. Tsaka sabi nga, di ba, magdalanginan kayo. Di ba, sabi sa mga Sa apostol. isa't isa. Oo, Pero magdalanginan napakaganda pala sa buhay natin yung kwento. Pero pinipili ng mga Brother pastor. Freddy, yung palang isang masamang tao, mapabuti mo, magbalik loob sa Diyos. Malaki gantimpala mo. Oo. Nangyari kay Brother Freddy, nung araw daw, tangga na siya. Talagang inom din eh, inom daw ang babae rin, babae rin, talagang lahat ng video nasa kanya. Pero no, siya ipamagitan ng isang kapwa niya na magbalik loob, magbago. Ayun, video na rin. At yung nawala ang kayamanan niya, nagbalik. Oo, kaya yung sinasabi ni Brother, ni Rudy, tayo, pwedeng mamagita sa kapwa natin. Yun, di ba? Sa kabutihan ha. Sa kabutihan. Oo, yayain mo sa kasamaan. kabutihan. Pagbabalik loob sa Diyos, kilalanin ng Diyos. Ang mga pagtuturo natin, malaking bagay, hindi ba? Minsan nakakatuklat tayo. Yung sa Black Rosary, ayaw ko magsasabi na. Minsan makakatuklat kami, hindi pala kasal. Minsan hindi binyagan, hindi kumpila. So pamagitan ng Sunod, yung pagpapahayag ng pagsisisi at pagpapatawad. Tapos yung mission na pinagpapatuloy natin ngayon bilang mga saksi. At yung gawain na patuloy na pagpuri at panalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Yan ang ng Ebanghelyo. Tayo sa pahayag po ipakita nito. First Peter. Mga gawa. Anong Prayer. mga gawa. gawa? Uno. 111. Patukayo mo, 111. Apat na 11. Apat na 1. Dagdagan mo 2. 6. Basta. Sa 6 ba? One. Awan lang One. dito. One. Ito. Chapter 1. Iba yung sinasabi ko, six. Ito nga, ito nga. Oo, iba yung... Yan. Oo. Yan, sige. Mahal puro 1. Hindi ko makakita. Nahalag ko kaya para sa iyo talaga yan. Para sa iyo. Puro 1 eh. Tapos, yung verse, ayun yung maliliit na numbers. 1, no, ito yung malaki number, di ba? Ito yung chapter. Hindi, ito siya. Ito, parang ito lang. Ito ba? Ito ba? Pero mahalagang basahin mo yun. Sa chapter 1. Mahal Tapos kong bilang up from Teofilo. 1. Mother Yan, sa aking Scorpio. unang aklat. Sa akin ba? Sa akin ang una at sa aklat
at sinasalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuturo ni Jesus buwat sa pagsimula. Yun lang, hanggang doon lang. hanggang sa araw Hanggang sa araw na siya ang umakyat sa langit bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at nag-iwan siya sa mga bilin ng kanyang mga apostol ng kanyang pinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkakamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng mga maraming katibayan at pinatunayan niya siya ang buhay na nagturo siya sa kanya at tungkol paghahari ng Diyos. Samantala siya ay kasama pa na rin nila. Pinagbilinan sila na ni Jesus. Huwag muna kayo at aalis. Muna kayong aalis. Huwag muna kayong aalis Walang sa Jerusalem. Sa halip, hinintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit hindi nagtatagal at na babautismuhan Din kayo. Babautismuhan kayo. Ganun ba yun? Oo. Ganito na lang ba? Hindi. tuwa sa Espiritu Santo. Espiritu Santo. Pag-akyat ni Jesus sa langit, Jesus sa langit. Dito. Hindi, dito pala. Espiritu Santo at na. buhay hanggang dito. Hanggang dito. 11 pa. Sige, oo. Hanggang 11. Simula doon, ganyan. Nagkatipon si Jesus at sa mga alagad, nagtanong sila Kay Jesus. kay Jesus sa Panginoon at tinatag na po ba ninyo at muli ang kaharian ng Israel. Sumagot si Jesus, ang panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanya at kasarili at kapangyarihan ay hindi sa kailangan na pang malaman ninyo kung kailan niyo na sa subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba sa inyong ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buo ng Judea at sa Samaria at sa hanggang sa dulo ng daigdig. At sa pagsabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya sa ulap. Habang sila ay nakatitig sa langit, at siya ay inakyat inaakyat. May dalawang lalaking nakaputi at lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayo ang mga taga sa Galilea, bakit kayo at nakatayo ito? Nakatingin sa langit ito. Si Jesus ay nang umakyat sa langit ay nagbabalik sa gaya ng nakita ninyo sa pag-akyat niya. Yun. Tapos na. Oo. Hanggang doon lang. Tapos na. Yung pag-akyat sa langit. Pag-akit sa langit. Oo, yung pag-akyat niya sa langit. So, Nagbalik nga siya sa pareho kanya. siya nung nilalaman ng Ebanghelyo. Pag-akyat sa langit. Ascension. Itong sa gawa, magpapaliwanag siya ng detalyado siyang ipinaliwanag. Sige na kayo sinabi. Yung bakit binanggit si Theophilus dyan? Ano ba yung ano ni Theophilus dyan? Sino ba si Theophilo? Sino ba si Theophilo dyan? Dali ng tiyuhin ba yan? Si Theophilo.
Hindi ko na alam yun. Hindi ko na alam. Hindi ko rin kilala si Chopilo eh. Hindi ko alam. Ay, ang anak Una lang na tayo Hindi pa namin anak ko alam namin yun. Malalaman din natin. Pilo, kilala ko Si Mang taga Pilo. Libo. Hindi, ano yan, nagtitigal lang ano? Hindi lang yun. Jackie, si Mang Pilo, taga Libo. Ang kilala ko sa Pio yung, yung nagtitinda ng taho. Si Chopilo. Sino mo si Chopilo? Hindi ko alam yun. Hindi ba yung ano? Lulot, sinapay. Chopilo ay honorary title, Greek honorary title, na kung saan ang Ebanghelyo ni Lucas at ang Pilo. gawa ng mga apostol ay iniugnay kay Teopilo. Pilo. Siya ang may akda. Si Teopilo ang may akda niyan na nakapangalan kay Lucas at doon sa gawa ng mga apostol na pinaniniwalaan na isang obra lang siya. Isang obra lang siya. Isang mga ngaral. Isang obra lang siya. Isang aklat lang. Yung Lucas at saka yung gawa ng apostol. Yan ang paniwala ng mga scholar, Bible scholar. So bakit si Teopilo nandyan ay na-acknowledge ni Lucas? Kasi yung mga akda ni Lucas ay kanyang in honor of Teopilo. In honor for Teopilo. Kasi si Teopilo ay magkaibigang matalik ni Lucas. At gusto niyang ihandog o ibigay kay Teopilo yung mga sinulat niya ni Lucas, yung unang bahagi ng kanyang isinulat. Kaya makikita natin dito sa unang pagbasa yung acknowledgement kay Teopilo. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat sa kasimula. Yun. So, bilang matalik na kaibigan ni Lucas, pag-acknowledge yung sulat ni Lucas para kay Teopilo sa mga ginawa ni Jesus. Okay? So, si Jesus, ipinakita rin sa aklat ng gawa ng mga apostol, yung kanyang muling pagkabuhay. Tapos yung komunidad ng mga apostol at yung muling pag-akyat ni Jesus sa langit na kung saan ay nakita ng mga alagad o witness yung mga alagad. Sila yung mga saksi sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Akin dito na lang, one bro. Dito na lang. So, ano yung kaugnayan ng unang pagbasa at doon sa Ebanghelyo? Ayon kay Lucas, ang pakulugan nito ay pag-alaala na kung saan ang mga utos, atas, at mga turo ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa. Pag-alaala. Kaya nga, isinulat niya sa aklat at binigay kay Teopilo para maalala. Yun. Okay? So, yun yung pinakauna. Ganito rin. Para maalala. Okay? Videos ka na ba, Nak? Tapos, gusto rin ipaalala ni Lucas si Teopilo kung sino ba siya. Okay? Isang matalik na kaibigan ni Lucas, gaya ng sabi ko. Okay?
Tapos, dito rin sa first reading, makikita natin yung Hindi kang bibili tinapay, Juan. ascension. Nasa swerte mo, bagong gawa, mainit. Ascension. Ang pagbabalik ni Hindi mo Jesus na bilhin mo, sa kanyang amang nasa bagong langit. gawa. Wala mainit. na. Puro pandikoko yun. Masarap naman bilhin mo na. Bagong luto yan. Mainit pa nga, siyang sabi ko, swerte mo. Pag-akyat muli sa langit ni Jesus. Tapos, hindi gumamit ng anumang Hindi pa masarap. kapangyarihan si Jesus Mainit-init pa eh. para hindi magmalo yung mga alagad. Hindi niya ginamitan ng kapangyarihan. Ang kanyang iniwan ay anong iniwan niya? Pag-aalala. Anong iniwan ni Jesus? Baka bibili. Espiritu. Yun, ang kanyang Pinabili ko sinapay. Espiritu Santo. Eh, ba't di mo kasagot? Nakalimutan ni Tita, yan, nasagot eh. Ang Espiritu Santo. Hindi nga siya. Non-deliver pala to sa kapila. Meron pa Diyos. Lilo. Hindi, ano yata, di ba hintil na Lalong yelo? nanalig? May pananalig Oo. sa Diyos. Ah, Hindi yung hindi hindi na siya lang talagang yan. walang pananalo. Oo. Bili kayo. Kasi so dalawa siya yun eh. isang Dalawang uri ng intil. na may Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganong kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisalalim ng ito kay Kristo. Efeso 1. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. 1. Ayon sa kanyang plano, 23. ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay na yon, layunin ng kalooban. Hanggang 11 ba? 23 po. 23. 17 to 23. Kalooban, kaming mga unang umasa sa Kanya ay 17 to pinili 23. niya at pinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo. Kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakairang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ng kanyang kaluwalhatian. Kaya na nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutan ipanalangin kayo. Dinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoon Jesucristo ang kaluwalhati ang Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilalaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan
na kumikilo sa atin na mga mananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bubuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapabahalaan, kapangyarihan at pamumunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan. Kaya sa lahat ng hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Aba, Anong dinadalangin? Anong dinadalangin sa Diyos para sa mga alagad? Talata 17. Sino nagsalita rito? Si Pablo. Si Pablo. So, anong dinadalangin ni Pablo? Dalangin niya sa Diyos. Dalangin ko sa Laban Diyos. na kayo ng espiritu ng karunungan at magpapahayag niyo po sa Diyos. Espiritu ng kalungan. Upang gusto niyo siya makilala. Okay? So, bilang tagapagpahayag, ang panalangin ni Pablo ay pagkalooban ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag. Okay? Parang, Kaya ngayon- parang tayo, di ba? Tayo yung pinatutungulan na. Yes, kaya nga meron tayong gift of wisdom. Ayan. Karunungan, wisdom. Siya yung sa Diyos ng Holy Spirit. Yung the Holy Spirit yun. Siya yung sa Diyos ng Holy Spirit. Wisdom. Tapos, yung pagpapahayag. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, isang hamak akong may isda. Paano po ako magpapahayag? Si Moises, ganoon din ang sinabi, at saka si Abraham. Ito po'y utal. Paano ko magpapahayag? Ano sabi sa kanila ng Diyos? Huwag niyong problemahin niya. Kaya anong talata yung Brother Rudy na nagsasabi na huwag niyong problemahin ay yung sasabihin dahil kapag kayo nakaharap na sa kanila, lahat ng inyong sasabihin ay magmumula sa Hindi ko natandaan kung saan talata yun. Basta si Jesus nagsabi noon. Nung sinabi niya na bago nyo tanggapin yung kalwalatian, magdadanas muna kayo ng kapigatian. Tapos yung sabi niya, kapag kayo nagsalita, huwag niyong isipin kung ano yung sasabihin niyo dahil ang Espiritu Santo ang sasalita sa pamamagitan niyo. So yun yung ano niyan, kaloob ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos. Diba si Pedro laging nabubutasan dyan ni Jesus? Yung sinabi niya, demonyo, lumayas ka. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Sabi kasi ni Jesus, ang anak ng tao ay kailangan maghirap. Ay, sa Jerusalem, ang anak ng tao ay magdurusa, ipapapatay sa mga hintil. Sabi ni Pedro, hindi po dapat mangyari sa inyo yan, Panginoon. Sabi ni Jesus, Demonyo na lumayas. hindi, sabi niya, tumigil ka, Satanas. Sabi niya ganun. Ang Kasi nga alam niya, mo, hindi si hindi Pedro sa yung tao. Diyos, kundi sa tao. Okay? So hindi sapat na nakapag-IFS tayo na pwede na agad tayo magturo. Hindi. kulang pa sa pag-yes. Patuloy na pag-aaral. Patuloy yun. Kasi Patuloy na pag-aaral. Kasi doon sa IFS, ang ipinakita o ang tinuro, basic yun. Ano ba yung dapat nating taglay bilang katikista? Ano yung dapat nating maintindihan? O sino ang katikista? Ano ang katikesis? Ano ang panalangin? Puro basic yun na dapat malaman. Hindi yun sandata na magagamit mo sa iyong pagtuturo. Kasi kung kulang ka nun,
anong ibibigay mo? Anong ibabahagi mo? Anong itutulong? So, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pagkakaloban kayo ng karunungan upang makapagpapahayag ukol sa Diyos. Ano pa? Ano ang liliwanagin ng Diyos? Ang inyong mga puso. Ang inyong mga puso. Bakit ang dapat nating malaman pagkatapos maliwanagan natin mga puso? Pag-asa. Magkaroon ng liwanagan ang pag-asa. Kung saan tayo tinawag. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Yan. So kung hanggang ngayon hindi mo pa alam kung saan ka tinawag, kung para dito ka ba, marami kang reklamo, marami kang mga hinaing, marami kang opinion, ay hindi ka para maging katikista. Baka hanggang marites ka lang. Diba? Paano isa? Parang maguramentado. Oo. Maraming Kasi hindi mo siya natutugunan eh, di ba? Hindi mo alam kung saan ka tinawag, para saan ka, kung bakit ka ba nandyan, di ba? Malaman ng inyong mga puso kung para saan ka tinawag, at malaman kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. So kung sa umpisa pa lang, hindi mo alam kung bakit nandyan ka sa isang gawain na hindi mo ginamit, hindi mo binigyan ng pagkakataon yung karunungan na hatid ng Espiritu Santo para sa iyo. Ang pinag-iiran mo pa rin ay yung pagiging tao mo. So, makita natin sa aklat ng Epeso, papahayag ni Pablo sa mga taga-Epeso, yung kalawalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng wisdom and revelation, karunungan at pagpapahayag. So yun yung kailangan natin bilang mga lingkod, ang karunungan at pagpapahayag. Hindi karunungan na mula sa tao, sa antas ng tao, sa pananaw ng tao, hindi karunungan na mula sa Diyos. So mahalaga yon. Sa mga pagpapalimit, Diba? Ang bawat Kristiyanong mananampalataya ay kinakailangang makilala ang Diyos higit sa lahat at mga plano niya para sa atin. alam niya, matalino, nauna ako nung nandito. Specific yung tapa ng video. Hindi mo matalino. Bakit wala kayo? Bible study. Tandaan natin na ang Diyos ay gumagawa ng mga himala para sa atin sa pamamagitan ng kanyang si Jesus. Nakikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng kanyang si Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, di ko na kayo tinuturing na alipin dahil pinakilala ko na sa inyo ang akin. Dahil walang alipin na nakakilala sa kanyang Bakit tinuturing na alipin? Dahil tinuturing ko na kayo kapatid. Ano ko rin sa farmasyan ko. Yung ganyan. Dadaanan mo naman lang. Mauulit at mauulit siya kasi ganyan din ako nung una. Dumadaan lang ulit. Pero nadalo ko sa Pero minsan pa rin nakakalimutan. Oo naman. Parang nag-cellphone tayo ako talaga. Kaya ako na akong bigyan magpaparing yun, yung dalawang yun, yung nakuligal. First reading, Ascension of Jesus pa rin, ang kanyang tinutukoy. Ang ikalawang pagbasa, yung karunungan ng Diyos na gumawa ng mga maraming bagay sa pamamagitan ni Jesus na naluklok sa kanan ng Diyos. Yung Ebanghelyo naman ay tungkol pa rin sa ascension o pag-iyak sa langit ni Jesus. Again, sabi ko kanina, yung first reading at gospel are interrelated dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
ba? Yung sa birthday din. Hindi pa pwedeng mag Holy Spirit Mass ka lang, okay ka na, magaling na katikista ka na. Hindi, kailangan mag-aral ka pa rin. John 14:26. John 14. 26. Yun ang nagpapatunay na kailangan mag-aral ka pa rin. Hindi ka pwedeng basta-basta lulukuban ng Espiritu Santo. John 14. John 14, John 14. 26. Saan ba? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. O, ito John nga yun. 14:26. O, ito nga yung hinahanap ko na hindi ko makita-kita. May nangyari ba dyan? Ayun. Ito nga yun. Ito yung nagpapatunay na na hindi bigla-bigla. Kailangan mag-aral ka pa rin. Kasi ang sabi niya rito, Dumating na. ngunit ang Di ba yung patnubay, ano, ang yung- Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi blanco na galing sa kawalan, bigla kang Pwede rin yung ganon, kung bibigyan ka ng kaloob ng Diyos. Pero, kailangan pa rin sa atin, mag-aaral pa rin tayo. Kasi sinabi ni Mother Teresa, hindi ka pwedeng magbigay nang wala ka. Eh, paano mo ibibigay? Wala ka. Oo. Anong i-share mo kung hindi ka nag-aaral? Hindi mo naiintindihan. Paano ka? Paano naman yung halimbawa, alam mo? Pero lang kung pagkakalooban ka ng Espiritu Santo na talagang binigyan ka ng kaalaman. Pwede yun. O, kayang gawin ng Diyos yun. Kaya lang, yung kumbaga sa atin, binigyan tayo ng kamay para gamitin natin. Binigyan tayo ng Kagaya ng hiningi Solomon, wala naman siyang hiningi. hiningi niya katalinuhan, binigyan siya ng katalinuhan. Karunungan, wisdom of Solomon. Kaya nga, hindi siya nag-angad na ibang bagay. Hindi na maintindihan. Kaya siguro hindi lang siguro na Holy Spirit lang ang necessity para hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nakate ng Holy Ano ba, Spirit. sitas Hindi ka na yung pwedeng magturo. Kailangan mag-aral ka pa rin. ilaw ng katawan? Hindi lang Ang ilaw ng yung katawan? Holy Doon Spirit daw mo. kawan yan? Oo, hindi. Ang ano mo kasi pala yung akala mo pagka yung Binibigyan nahayo tayo sa Kawan Holy daw yan Spirit. eh. Hindi mo na kailangan mag-aral. ang Tulad ilaw- lang. Kumbaga ang ano ilaw yun ng eh. Kasi may- Basbas yun para may- makapagturo. May But still, kailangan mag-aral pa rin natin. Kung ano yung meron ituturo. kasing regulation sa atin na kapag di ka naka-attend ng Holy Spirit Mass, hindi ka pwede magturo, di ba? Yan ang regulation sa atin. Para official rule lang yan. Pero pag talaga yung antas at saka yung goal mo na magturo, Puro paghahanda pa lang pagbibigay sa iyo, kaya tinutulungan ka Kumbaga yung ng kasi bawat naging Espiritu rule lang Santo. ng ano yun. Baka mamaya, di ba siya paalis doon? Dapat, kung di ka naka-attend ng Holy Spirit Mass at hindi ka rin nag-aaral ng yung kumbaga regular na nag-aaral katulad ng Bible study, isama nila yon. Hindi yung Holy Spirit Mass na porke hindi ka naka-attend, hindi ka na pwede magturo. Isama nila yung pag-aaral. Alam mo ba, Kasama. Bro Ed, Kasama naisip ko naman. din yan sa Holy Spirit Mass. Di ba? Ang nangyari nga sa atin, di ba yung mga katikista, attend lahat ng Holy Spirit, attend lahat doon. Pero pagdating naman sa pag-aaral, kagaya nito, kukunti lang tayo lagi. Ang ano kasi doon, kaya siya, prerequisite yung Holy Spirit Mass. Kasi nailagay na sa Constitution and Bibles. Pinirmahan na lahat ng katikista. So, meron na tayong batas na kailangan pag Holy Spirit Mass, yun yung paghahayo. So, kailangan natin sumunod. Unless ma-repeal yung batas na yun na pwede na ka-attend ng Holy Spirit Mass, basta't uma-attend ka ng mga Bible study. Yun. Pag na-amend siya, pwede. Pero hanggat di siya na-amend, yun yung batas. Yun yung batas. Ito bro. Ano nga,
sabi nga pagka hindi nakadala ng Holy Spirit, hindi magtuturo. Parang masasaktan. Oo, Kasi mahirap yata yun. napakatagal natin na inindes Oo. yung pagre-recruit, mga katikista natin, aalagaan natin. Tapos pagdating ng hindi, ang hirap mag-recruit pati, tapos di ba gano'n? Tapos sa isang iglap lang, pupunti tayo. Nakakalungkot naman talaga yun, Sister Lina, na Yes, dahil sa tayo- pangyayari, hindi ka maka-attend ng Holy Spirit Tayo Mass. merong Pero, ako, tingnan natin. Pero hindi ko man sinasabing walang halaga yung Holy Spirit. Oo. Mahalaga pa rin yun. Oo, mahalaga. Mahalaga pa rin yun. Mahalaga. Pero sana gawin prerequisite pa rin na attend kayo ng mga ano, hindi lang Holy Spirit Mass. Yung mga Bible study, kagaya nung Bible study ni Father, ni Father JP, wala rin umaattend. Noon lang marami, pinakahuli. Doon na tayo dumami. Natin, ano? Oo, pero dati minsan 5 lang kami, minsan 4 Pero lang. nakaraan Ganun. kasi, di ba? Parang galing tayo sa ano ng Quaresma. Kaya Montino tayo. Pero dito naman, awa na ba ng Bisaya na naman. Tuloy ka ng ano, yung Holy Spirit Mass ng kasi, binabanggit siya 1 buwan o 2 buwan bago yung Holy Spirit Mass. So, may pagkakataon mo talaga na maghanda. Kumbaga yung kalendaryo mo, ito, hindi na ako pwede ko tumanggap dito kasi Hindi, kaya kami nagkaroon ng pagtatalo doon. Kasi nga nung tinapat nga doon sa June 12 ba yun? June 12, oo, holiday apostolate ng Legion of Mary. pero kung Kung hindi babaguhin yun, hindi kami makaka-attend kasi pero kung ano, Holiday kung apostolate. may yung may lilipat yung Holy Spirit Mass Oo. dahil parang sa problema. Wala nang pag-uusapan pa Oo. kasi yung adjustment doon baka marami ring parokya o vicarya na nagsabi na konti lang kami makaka-attend. Palagi yellow. Baka yun yung dahilan din. Kaya may nililipat. Please, thank you. Siyempre, titingnan pa rin ng pamunuan yung para sa nakakarami. Konti lang na nga naman nakaka-attend mo